Pagbati sa ating viewers. Pabatid sa lahat ng senior citizens. Benepisyo para sa 2025. Malaking pagbabago. Narito ang mga mahalagang updates sa benepisyo ng ating mga senior citizens, batay sa panayam kay NCSC Officer in Charge, Dr. Mary Jean Loreche. Panooring mabuti at pakinggang maigi. No? Kung ano ang mga meron at mga ganap para sa ating mga nakakatanda. Ayan, unang sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin, Commissioner. We understand na Sabado po ngayon, pero nandito po kayo sa amin para sa serbisyo publiko. Now, inaanyayahan natin yung ating mga sektor ng senior citizens sapagkat as officer in charge, marami po kaming makukuhang mga bagong developments sa sektor ng senior citizen, lalo po sa opisina ng National Commission of Senior Citizens. But before that, batiin niyo po muna ang ating pong mga senior citizen sa buong Pilipinas, Commissioner. Naku, maraming salamat, Jude. Kami po ay nagagalak, at gusto po namin sabihin sa aming mga nakakatanda, the elderly, mas magandang pakinggan yung elderly kaysa senior. Okay. Kasi diba, nung araw, ang sabi natin, pag elder ikaw, punong-puno ikaw ng wisdom at experience na ibibigay sa ating mga kabataan. Maligayang Pasko po sa inyo at magkakaroon na po tayo ng manigong bagong taon. 2025 will be a very beautiful year for all the elderly population of the Philippines. Amen to that. Maraming salamat po, Commissioner, sa iyong pambungad na greeting sa ating lahat, lalo po sa ating mga nasa sektor ng elderly. Ayan, maraming salamat po. Ma'am, to begin with, para maumpisahan po natin at maging matatag ang aming pundasyon dito sa ating pong talakayan. Gusto lang namin unang malaman yung mandato kasi alam nyo may iba-iba pang mga individual at sektor na meron palang opisina ng senior citizens at minsan bihirang marinig ngayon patuloy tayong nagtutulungan para kumbaga maipakilala at malaman ng ating mga kababayan na meron pong opisina na tumataguyod sa mga karapatan po at mga pangangailangan na nais matugunan ng ating pamahalaan. Ito pong National Commission of Senior Citizens. First question, ano po ba yung mandato ng ating National Commission of Senior Citizens? Alam mo, Jude, ako ay natutuwa sa iyong tanong kasi kung titingnan natin, maraming hindi nakakalam na meron palang komisyon para sa nakakatanda. Alam natin may komisyon para sa ating persons with disabilities, meron tayong komisyon para sa mga kababaihan at mga kabataan, meron din tayong mga ibang komisyon for healthcare workers. Pero katong nakakatanda, apparently, vulnerable sector at isa dapat sa haligi ng ating lipunan ay mukhang hindi napag-iwanan ng panahon. Kaya sa kadahilanan na ang ating gobyerno, alam nila na tumatanda ang edad ng ating populasyon. We're an aging population. Minabuti nila na magkaroon ng isang komisyon kung saan ito ay makakatutok para sa kanilang mga kapakanan, hindi lang sa benepisyo, kundi para masiguro na yung kanilang welfare and rights ay natutugunan. Kaya ito ay nagawa noong 2019, naging batas ito. So ano ba ang mandato ng NCSC? Ito po ay una, policy making. Ibig sabihin, siya po yung magdudulog sa ating mga policy makers at makikipag-ugnayan sa various stakeholders. Ano nga ba ang kailangan ng mga nakakatanda? Ang ating bang batas ay sapat na? Ito ba ay dapat pang ayusin? Ano kaya ang mga bagong ganap para sa kanila? Pangalawa, mahalaga din yung sinasabi natin implementasyon ng programa sa ibaba. Alam niyo po, hindi po alam ng mga karamihan nating mga nakakatanda na madami pong programa ang gobyerno para sa atin sa lipunan natin at ito ang tututukan din ng NCSC upang masiguro natin na yung mga programa ay maibaba natin. Ayun, so at least ma'am, natulungan po ninyo kami, na mabigyan ng tamang impormasyon patungkol po sa opisina at mandato po ng National Commission of Senior Citizens. Tama po kayo, marami pong mga nakalinya o mga mga programa ang ating pambansang pamahalaan para sa ating mga elderly, and yan ho ay ay dadaan at ay i-implementa ng inyo pong opisina dyan po naman sa National Commission of Senior Citizen. Now, Commissioner, based po sa ating datos that we have now in the office, how many seniors or elderly in the Philippines, more or less, ma'am? Kung
babasihan natin ang datos ng Philippine Statistics Authority kasi doon tayo bumase. There's around 12 million elderly population in the entire country. At malaki yan, ha, Jude? That comprises 11% of the total population of the Philippines. So, pagka umabot tayo ng 11%, ibig kong sabihin yan ay dumadami yung tumatanda sa atin ng mga kababayan. So, 60 and beyond, that's the 12 million and continuously rising. So, marami pa din tayong mga hindi nakarehistro, lalo na yung mga bagong mga papasok pa lang ng 60. So, hindi pa sila nabibilang dyan. So, we are saying na the Philippines is an aging country. Kaya mahalaga yung ating ginawa ngayon na ginawan tayo ng komisyon upang ito ay mapaghandaan natin. Pag hindi tayo kasi maghahanda na tumatanda ang ating populasyon, Jude, dalawang bagay mangyayari yan. Una, dahil matanda tayo, marami tayong mga sakit. So it becomes a burden to the healthcare industry. So ayaw nating magising tayo isang umaga na puno ng mga nakakatanda ang nandyan lang sa ospital, wala nang bakante para sa mga mas bata. Pangalawa, it becomes an economic burden kasi nga naman, ang lahat ng kanilang pangangailangan, ibibigay na lang ng gobyerno. So habang maaga pa, kailangan paghandaan natin upang malaman natin paano natin i-address yan. Ano nga ba ang mga hakbang na dapat nating gawin upang ang ating mga nakakatanda ay maging healthy and happy with their aging lives? Ayun. Alright. So, we have estimated 12 million ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority. Tama po ba ako, Commissioner? Totoo yan. Alright. So at least na naka-establish po tayo no, ng mga basikong impormasyon para ipagpatuloy po natin ang talakayan. Now, question. Itong National Commission of Senior Citizens, meron bang mga regional, kasi this is basic at tinatanong po sa atin to, na mga na-establish na regional or provincial offices para yung ating mga elderly, syempre elderly, hindi na makakarating, minsan pahirapan ng makadating dito sa Metro Manila, do we have offices doon sa countryside po natin? Napakaganda ng tanong mo, again, Jude, kasi ito ang magbibigay ng daan, no, upang maintindihan ng mga nakakatanda. Saan sila pwedeng dumulog at sino ang kanilang pwedeng lapitan. Nung tayo ay sumali at na-appoint sa komisyon last year, ang nakita ko, meron tayong tinatawag na clustered regional offices. Ibig sabihin, 7 kasi lahat ang commissioners kasama yung chairperson. So lahat yan ay merong mga nakaakibat na mga regional offices or regions na under sa kanila. Like ako, bago ako naging officer in charge, but then concurrently naman ako cluster 4 commissioner, ang hawak ko po talaga Region 6, Region 7, at saka Region 9. So mga commissioners kapwa ko ganun din. Pero nitong bagong taon, nitong 2024, na-approve ng DBM ang bigyan tayo ng additional 8 regional offices. Kaya lahat po ng regions, may opisina na po tayo. For example, ang Iloilo po, for Region 6, andun yung opisina natin. At may satellite tayo sa Bacolod. Ang sa Cebu naman, o kaya sa Region 7, andi dito sa Capitol Grounds ng Cebu Province, ang ating opisina that will handle ang Bohol, Siquijor, no? At saka ang Cebu, entire Cebu. Doon naman sa NCR, meron din tayong opisina doon, nandoon sa Quezon City, kasama natin sa Central Office, ang sa NCR na opisina. So lahat yan, nakakalat yan sa buong Pilipinas. Even ang Davao, meron tayo doong opisina. Ang Region 10, meron tayo sa General Santos at saka sa Cagayan de Oro. So lahat yan, Jude, meron tayong opisina sa ngayon and we're trying to fill up the manpower. Kasi nga, meron tayong malaking mandato na dapat gawin sa darating na 2025. Nakalagak sa opisina natin yung expanded centenarian cash gift kung saan pag ikaw ay umabot ng 80, 85, 90 at 95, ikaw ay makakatanggap mula sa national government ng 10,000. So tayo yung at magpapatupad niyan, kasama na din yung centenarian cash gift na dati-rate na sa DSWD. So sa atin na din yun, tayo na din ang mga ngasiwa. Ayun, so malaking trabaho kung bagaman, Commissioner, no? Batay sa ating mga napakinggan, ito ang mga major na pagbabago sa senior citizen benefits ngayong taong 2025. Una, bagong cash gift para sa milestone age. 10K cash gift para sa mga tutuntong sa edad na 80, 85, 70 at 75 taong gulang. 100,000 piso para sa mga abot sa edad na 100 taong gulang. Ang distribusyon nito, na dati ay ililipat na rin sa simula ngayong taon. Ikalawa, pagtanggal ng purchase booklet. Hindi na kakailanganin ang purchase booklet para sa pagbili ng medisina. Dapat maramdaman mo ang mga ito ngayong taon.
Muli, ito ang Senyor Balita naghahatid sa inyo ng makabuluhang balita at totoong impormasyon.